Dumating ba sa punto ng buhay mo na nagtatanong ka sa sarili mo, nasaan ba ang Diyos? Bakit paulit-ulit yung mga pinagdaraanan kong mga problema, mga pagsubok, mga trahedya? At tila nga nasaan ba ang Diyos, hindi ko maramdaman. Hindi ko nakikita ang presensya ng Diyos. Pues, yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang talatang ating tutunghayan sa araw na ito ay hango mula sa Galatians chapter 5 verse 1. And it reads, "It was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Ito'y pagpapatuloy ng ating talakayin patungkol sa iba't ibang attributes of God, iba't ibang katangian ng ating Panginoon. At sa talatang ating himay-himayin, dito natin makikita kung gaano kalalim at lawak ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Una makikita natin dito sa talatang binasa natin ay yung salitang freedom that Christ set us free. Freedom from what? Kalayaan mula saan? May dalawa tayong bagay na makikita dito. Una sa lahat ay ang kalayaan mula sa kasalanan. Bakit po? Sabi po sa Roma 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat tayo nangagkasala. Walang exemption. Mula't mula nung tayo ipinanganak, tayo na po ay may bahid ng kasalanan. At ano po yun? Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Tunghayan natin sa Roma 6:23 at ang sabi, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin po nun, malinaw na malinaw, ang destinasyon ng ating buhay ay impyerno, kamatayan. Subalit, nakita ng Panginoon, walang kapag-pag-asa ang tao. Pinadala ng Panginoon ang kanyang kautusan sa pamamagitan ng Moises at dito po paulit-ulit ipinakikita po ng kautusan kung gaano po katigas yung ating mga puso. Dahil lang po sa bayad ng kasalanan, hindi talaga natin naaabot ang Panginoon. Kahit na patong-patong po ang dinagdag ng mga kautusan, mga pamantayan, na pamaraan ng tao para maabot ang Diyos, kapos pa rin po. Hindi po kinakaya ng tao po. Ang mga bagay na yan ay nakita po ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, kailangan ko ipadala ang aking bugtong na anak upang siya maging kabayaran sa kanilang kasalanan, para sa ating kasalanan. Kaya nga po makita po natin ang ginawa ni Jesus. Siya ay nabuhay sa mundong ibabaw at namatay sa krus ng Kalbaryo. Yun na po, tinuldukan ng Panginoon ang isyu ng kasalanan. Tayo na po ay nagkaroon ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya, na maligtas mula sa tiyak na kamatayan. Subalit alam po natin na ang kaloob ng Panginoon na kaligtasan ay hindi po ganap na libre. Bakit po? Sapagkat kinakailangan po nating kilalanin po ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng pananampalataya, tanggapin po natin ang kaloob na ito. Diyan po nagaganap ang tinutukoy po ni San Pablo sa kalayaan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na binuwis niya sa krus ng Kalbaryo. Sa sumunod na bahagi ng talata, mapapansin natin ang salitang keep standing firm. Pag sinabing stand, ito po ay patungkol sa hindi pagtinag sa lahat na maaring mga problemang ating pinagdadaraanan. Sapagkat kahit na nung tinanggap na natin ang Panginoong Hesus bilang ating personal na Panginoon at manliligtas, hindi pa tayo naging ganap na ligtas sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Napakarami pong pagsubok, napakarami pong mga hamon sa ating buhay na kung saan ay we are in an evil age. Ibig sabihin po noon talagang patindi ng patindi ang kasalanan sa mundong ating ginagalawan. Hindi lang po dyan, nandyan din po ang Diablo. Ang Diablo ay laging nagmamasid. Tayo'y pinagmamasdan, tayo'y tinitingnan. Sa tuwing tayo matisod, andyan siya. Lagi siyang gumikilos para tayo ay lalong pahinain. Hindi na tayo makukuha at maalis ng Diablo mula sa kamay ng Panginoon. Tiyak po yan. Subalit, pwede niya po tayong pahinain.
Pwede niya pong hadlangan anuman ang naisin ng Panginoon para sa ating buhay. At higit sa lahat, andyan pa po ang ating sinful nature. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw, tayo po ay maaari pa po magapi ng kahinaan ng ating laman. Kaya nga po malinaw ang paalaala ni San Pablo na nagsasabi, hindi lamang po tayo mag-stand firm, hindi lang po tayo tumayo sa anumang paninindigan tayo mayroon sa harapan ng ating Panginoon. Yung unang bahagi po ng phrase na ito, sabi niya, keep standing firm. Ibig sabihin po nun, kailangan nating palalahanan yung ating mga sarili, patuloy na tayo ay malalagay sa iba't ibang hamon ng buhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Ang susunod na mapapansin natin ay ang malinaw na kautusan, do not be subject again to a yoke of slavery. Ibig sabihin po nun, hindi na tayo kailanman magpapasakop o magpapaalipin sa kasalanan. Hindi natin kaya ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating personal na lakas o kapangyarihan. Sa totoo lang, wala naman talaga tayong kapangyarihan. Ang ating kapangyarihan ay na kay Kristo Jesus na siyang nangako sa atin, I will never leave you nor forsake you. Kaya kaibigan, kapatid, kung minsan ay tila nag-iisip ka, mahal ba talaga ako ng Diyos? Totoo yun. Mahal ka ng Diyos, ito ay patunay sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating isuko yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kailangan nating buksan yung ating puso at tanggapin ang kaloob na ito. Kailangan nating magpasakop sa Kanya upang sa gayon tuluyan siya maghari sa ating buhay at tuluyang maganap anuman ang kanyang palatuntunan para sa bawat isa sa atin. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagpapalaala ninyo sa amin na tunay po napakalalim, napakalawak ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po o Diyos. Habang kami po ay nabubuhay sa mundong ibabaw, alam po namin napakarami pa po kaming pagdaraan ng mga pagsubok. Subalit alam po namin, Panginoon, hindi po kami matitinag sapagkat kasama po namin kayo. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat kayo po ang nagbibigay ng gabay sa amin, ng kalakasan sa amin. Sa gitna ng mga natila kami po ay nagkakaroon ng alinlangan. Salamat na marami o Diyos. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang mga manunood ng video na ito na hindi pa po nagkaroon ng personal na karanasan sa inyo. I pray, Father, hipuin mo ang kanilang mga puso at hayaan ang grasya mo ang siyang maghari sa kanilang buhay, Amang Banal, at magkaroon po ng pagkakataon na maranasan po ang kaligtasan sa pamamagitan ng bugtong na anak. Salamat na marami, Panginoon Amang Banal, sapagkat alam namin ito po ay inyong naisin para sa bawat isa sa amin. Patuloy na kami ay nagpupuri, patuloy na kami nagpapasalamat sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.